Hello mga kapamilyang kamorkada! Ako po si Bettina Briones and welcome to the first episode ng bagong programa ng MOR Entertainment. Ito ang More Stories because we have more stories para sa'yo. Magandang araw sa iyo, Bettina. Ako po si Apple ng Lukban, Quezon. 38 years old, may asawa at 2 anak. Nakilala ko ang asawa ko sa batch reunion namin sa college. Batchmate kami at may common friends, pero hindi kami magkakilala during college days. Actually, nung reunion ko lang talaga siya nakilala. After reunion, ay nagkaroon kami ng communication hanggang sa nauwi sa malalim na relationship. Ipinakilala niya ako sa buong family and relatives niya. Sobrang mahal ko yung guy. Nag-propose siya sa akin after 5 years ng pagiging mag-boyfriend and girlfriend at nagpakasal taong 2012. Pinatigil niya po ako sa pagtatrabaho, Bettina, para raw matutukan ang bubuuin naming pamilya. Nung ipinanganak ko ang pangalawang anak namin, nag-decide siya na magtrabaho abroad para raw makapag-ipon at matustusan ang lumalaking gastos ng pamilya. Sa totoo lang, Bettina, my husband was the sweetest, kindest, and loving person I know. We were so happy with each other kahit na LDR kaming dalawa. We don't fight often. He was so perfect for me. Ang bait, sobra. Ang sweet and generous niya, actually. He worked abroad and I am a stay-at-home mom. I thought we were happy. Hindi pala. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nakatitig sa kisaming madilim, di alam kung saan ibabaling itong pagkahumaling. Mga matay kay hirap ipikit. Hindi mo kailangang magmukmok sa isang kwartong wala namang sagot sa mga tanong. Lumabas ka, tagay maglakad-lakad sa isang daan na may patutunguhan. Ikaw may nabibiyak, ika'y di nag-iisa, lahat ay di pa huli. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nasa gitna ng pagtulog at pag-isip, walang tigil ang takbo ng isip. Di na mahabol ang oras, ikaw na ba'y nangangamba? Hindi mo kailangang magmukmok sa isang kwartong wala namang sagot sa mga tanong. Lumabas ka, di ka'y maglakad-lakad sa isang daan na may patutunguhan. Ikaw may nabibiyak, ika'y di nag-iisa, lahat ay di pa huli. Hawlang umaakap sa kumot na kagapos, kaya
nag-iisa, lahat ay di pa huli. Bitina, nung umuwi ang asawa ko sa Pinas last year mula sa Dubai, ay may natanggap akong mensahe sa Instagram mula sa isang dummy account. Nagpakilala siyang karelasyon ng asawa ko. Kinuwento niya sa akin kung paano sila nagkakilala ng asawa ko at kung ano ang mga ginagawa at pinag-uusapan nila habang nasa Dubai ang asawa kong si Robin. LDR din pala sila dahil nasa Pinas lang yung babae. He initiated everything until they got closer and had virtual sex all the time. Role-playing and sending nudes. At bago nga siya umuwi sa akin, ay sila muna ng kabit niya ang nagkita. They had sex, Bettina. Malakas ang loob ng kabit. Bata pa eh. Tinatanong ko kung bakit niya sinabi ang lihim nila ng asawa ko sa akin at ang sagot niya ay nakukonsensya raw siya. Pero malakas ang kutob ko, Bettina. Malakas ang kutob ko at tingin ko ay gusto niyang tuluyang masira ang pamilya ko at makipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Habang nag-uusap kami ng kabit ni Robin, ay pakiramdam ko binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ko. Nanlalamig ang buong katawan ko. Nanginginig. Ayoko maniwala eh. Kaso, ipinakita niya sa akin yung mga ebidensya. Bakit? Buong akala ko ay perpekto ang pamilya ko. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Sana ipinatay na lang ako ni Robin at hindi hinayaang maranasan ko ang lahat ng ito. Iyak ako ng iyak, Bettina. Tulala at nakatitig lang sa pader ng kwarto namin. Buong akala ko ay umuwi si Robin sa Pinas para i-surprise ako. 4 days hindi nagparamdam. Ang sabi, nagstay siya sa isang hotel at hindi niya inopen ang social media niya para raw hindi masira ang surprise niya sa akin. Grabe yung panic ko noon. Nung hindi ko siya makontak ng 4 na araw. Rason niya sa akin ay surprise nga eh. Pero ang totoo pala ay nagkita sila ng babae niya. Anticipation keeps popping on my head. Ang dumi-dumi niya na para sa paningin ko. Iniisip ko pa lang na nakipagtalik siya sa akin kung ano yung kababuyan na ginagawa nila bago kami ay nasusuka na ako. Bakit hinayaan niya na may nangyari sa amin o may mangyari sa amin after nilang nag-sex ng kabit niya? Sobrang nakakagalit po. We had sex, but we were both unsatisfied. Walang climax. Akala ko ay kasalanan ko. He let me blame myself. Yun pala, naubos ng lakas niya dun sa babae niya. Kaya pala, ang sakit po. Ang sakit-sakit. Para akong pinasahan ng butong na lawayan na ng iba. Sobrang in love sa kanya ang kabit niya, Bettina. Nung binasa ko ang mga screenshot ng convo nila ng girl, ay ramdam kong may feelings din ang asawa ko sa babaeng yun. He's just sorry he got caught. Alam ng Diyos na gusto ko nang iwanan ng asawa ko. Pero hindi pwede dahil may mga anak kami. At siya lang ang tanging bumubuhay sa amin. I want to forget everything, but I don't know how. Masyado na akong dependent sa kanya. Sinanay niya kaming umasa lamang sa kanya. Nung time na yon, natitrigger po ako kahit nasa maliit na bagay. Sa tuwing nakikita ko ang mga happy couples on social media, nagpo-post ng pictures, videos, nagbe-breakdown talaga ako. Sinira niya ang marriage namin. Pero hindi ako tinigilan ni Robin. Nagmakaawa siya at sinuyo ako ng gusto para mapatawad lamang siya. Para sa mga bata, sinubukan namin na ayusin ang lahat. Nangako siya na hindi na aalis sa tabi namin at dito na magtatrabaho sa Pilipinas.
open phone policy, hourly updates, and phone calls. Lahat ng movement at kasama niya alam ko. Lahat pinagpapaalam niya sa akin. Overall, ang sarap ng buhay namin. May bagong business, tuloy ang pasok ng pera, nakabili ng lupa, malusog ang pamilya, malakas ang kita. Pero guess what? Sila ulit ng kabit niya. Pumunta sila ng Boracay last month. I found out kasi nagsisend na naman ng screenshots yung babae. Ang sabi niya pa ay nag-bleed siya during their sex at magsasampa raw siya ng kasong sexual assault sa asawa ko if i-confront ko siya o isusumbong siya sa mga magulang niya o sisiraan siya sa mga katrabaho niya. Nakita ko ang chats nila, totoong nag-bleed nga siya at na-ER dahil todo apologize ng asawa ko sa kanya. Ano yun? Guguluhin niya ang pamilya ko tapos gusto niya siya walang sabi. Gusto kong saktan ang pakawalang babae na yun. She's young, single, maganda, successful. She could have anyone she wanted. Pero kumakapit siya sa iba. At siya pa ang matapang. Alam mo, 2 araw pa lang nang malaman ko ang pagtataksil ulit ng asawa ko. Talagang durog na naman ang puso ko ngayon. Ang hindi ko maintindihan ay parang ako pa ang pinagbabantaan ng babae niya. Gulong-gulo na talaga ako, Bettina. My husband was remorseful. Humingi na naman siya ng tawad. Hindi niya ako nilulubayan hanggat hindi ko siya kakausapin. He's asking for another chance and begging me not to leave him. Sa totoo lang, Bettina, gustong-gusto ko nang maglaho at takasan na lang tong problemang hindi naman akong may gawa. Pero ako ang nahihirapan. Ang panganay namin ay nagtataka na. Mukhang may idea na siya sa kung ano man ang nangyayari sa amin ng papa niya. Ang hirap ng pagtakpa ng kasalanan ng asawa ko para magbuka kaming perpekto at masayang pamilya sa mata ng ibang tao. Anyone, please help me. Pasensya na po, Bettina, kung medyo magulo ang kwento ko. I can't control my emotions habang sinusulat ko to. I cannot express it well on writing. Muli, maraming salamat, Bettina. Ang storyang ito ay storya ni Apple. Ang bigat. First episode pa lang. Bongga rin po welcome back ninyo sa atin. Para sa mga kanonood lang, ito po ang More Stories. First episode natin with your nag-iisang ate girl, Bettina Briones. At yun na nga, unang problema ng taon ng ate mong girl ay ang pinakamatandang problema ng lahat ng may karelasyon ngayon. Cheating. 'Di ba? Bigat! Thank you so much kay Apple na nag-send sa atin ng kanyang kwento. Of course, hindi kami happy na pinagdadaanan mo yan ngayon, pero happy po kami dahil sa amin mo pinagkatiwala yan. Well, ito yung lagi natin na nakukuhang tanong. Dati pa, Bettina, pwede nga ba, posible nga ba talaga na magkaroon pa rin ng healthy relationship pagkatapos mag-cheat? Para sa iba po, para sabihin ko sa inyo, deal breaker yan. Especially kung hindi mo naman talaga kayang magpatawad. Just be honest with yourself, kapamilyang kamarkada. Kung magpapatawad ka, you have to actually forgive them. Ibig sabihin, hindi mo kailangan na i-bring up pa ulit ng paulit-ulit lahat ng pagkakamali na ginawa sa'yo ng tao at every argument. Kung hindi mo po kaya, well, eto na yung pagkakataon para mag-move on. Sign na to para mag-move on. Hindi mo naman pala kaya yan. Diba? Hindi mo kayang panindigan. Kasi, hindi maalis na sa utak mo. Huwag nang manatili, huwag nang i-torture pa yung sarili. Isipin mo na lang, Apple, ha? Yung asawa mo, hindi nagsisi nung mga panahon hindi mo alam. Hindi siya nag-sorry sa iyo nung unang beses na gumawa siya ng kasalanan na wala ka pang kamalay-malay. Nag-sorry lang siya nung meron ka nang natuklasan at kinumpronta mo na siya.
So, ibig sabihin nun, hindi totoo ang lahat ng paghingi niya ng tawad. 'Di ba? Nagsisisi yan para iligtas yung sarili niya. Wala na siya, wala nang kawala. Bestado na sa kalokohan niya. Ano pa ba? Very insincere. Yung apologies, walang laman, walang hulo, 'di ba? Inulit pa nga eh. So ano nga asahan mo sa taong yan? Alam mo, feeling ko, tactic niya lang yon para magkaroon ulit ng control sa'yo. So wag mong ibibigay yung power na yan sa lalaking yan, di ba? Ibigay mo na yung power sa sarili mo na kontrolin ang buhay mo at ng pamilya mo. May chance ka pa para isalba yan. May chance ka pa para yung mga anak mo ay mailayo sa isang toxic na tatay. Apple, you deserve better. You deserve respect and love na sayong-sayo lang. And most importantly, your kids deserve a non-toxic and loving environment. Yun lamang po. Good luck! Thank you so much, everybody, sa panonood ng first episode ng More Stories. Sa lahat po ng may mga kwento pa at storya na dapat marinig ng marami para makapagbigay ng inspirasyon, huwag kakalimutan. More Stories. First episode pa lamang po ito. So we have more stories para sa iyo. Hello, Kamarkada! Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to another episode of More Stories. Ako po si Bettina. Ready ka na ba? Because we have more stories para sa iyo. Alam mo ba ang pakiramdam ng nag-iisa? Naiiyak at nagdarasal na sana matapos ng lahat. Kung hindi man problema, kahit ako na lang. Kumusta ka, Morkada? Ako po si Joey ng Tanza, Cavite. Ngayon ko lang napagtanto na wala pala akong matatawag na kaibigan o kahit na sino man na matatakbuhan kapag punong-puno na ako sa buhay. Sa huli, sariling problema, sariling comfort. Sarili mo lang ang meron ka. Hirap na ako magtiwala sa mga tao MOR, lalong-lalo na sa mga tinatawag na friends ko, no. May insidente kasi before na sinama ako ng kaklase ko na akala ko kaibigan ko sa ospital. Bibisitahin lang daw namin ang isa naming barkada na nanganak. Hindi pa kami nakakaakyat ng room ng pasyente ay pumunta muna kami sa nurse station. Pinaupo ako, kinuhanan ng BP. Yun pala, ipagdodonate na ako ng dugo. Nagulat ako kasi hindi naman talaga minention sa akin na magdodonate ako ng dugo. Kaso nga lang ng mga panahong yon, medyo tatanga-tanga din ako. Uto-uto. Low blood po ako, sabi nung nurse. Sabi naman nung kaklase ko, ulitin natin, baka pagod lang. So, pinagpahinga ako. After 5 minutes, inulit-ulit ng nurse. Low blood talaga ako. So, hindi ako nakapag-donate ng dugo. Sabi nung kaklase ko, swerte mo nakalusot ka. Tapos aalis na sana siya ng room nang sinabi ko sa kanyang, ikaw, hindi ka ba magpapacheck? Baka pwede ka mag-donate. Sabi sa akin ay, hindi ako pwede. Pag-akyat ko sa kwarto ng pasyente, nagtanong yung pasyente kung nakapag-donate na ba raw ako ng dugo. Sabi ng kaklase ko, hindi, mababa BP niya Right there and then, napaisip ako, parang may connivance sa nangyari. Na nag-usap sila na magbibigay ako ng dugo nang walang permiso ko. I simply just can't trust them. Iba pang senaryo ay kapag may nagkakasakit sa batch namin nung college at nagpapasolicit sa GC. Parang lahat pwedeng tumanggi o hindi magbigay. Naiintindihan naman daw nila na hindi kaya magbigay kahit na working naman abroad. Pero ako, parang ang sama-sama ko na kapag hindi ako nakakapagbigay. Kesyo, nasa Pinas naman daw ako, malapit lang, may magandang trabaho. Oo, may magandang trabaho ako, maganda pakinggan, pero hindi ang sweldo.
Siguro ay nasanay lamang sila na madalas akong nagbibigay, tumutulong at laging nandyan kapag kailangan nila. Nung ako naman ang nagkaproblema, wala sila. Bettina, nagsara yung business namin ng GF ko at hindi na nakarecover. Nalugi. Nabaon ako sa utang. Iniwan niya ako, nakapag-break siya sa akin at lahat ng liabilities iniwan niya sa akin. Sumabay pa itong BFF ko ng 15 years. Bigla na lamang akong ginost nung nalaman ang nangyari sa akin. Inunahan na ako eh. Sisingilin ko pa sana siya. May utang kasi yun sa akin, Bettina. Sayang din yun. Pwede pang makatulong pambayad ko sa mga utang namin. Nag-chat ako sa GC ng batchmates ko nung college. Nagbebenta ako ng mga kung ano-ano, pero walang pumapansin. Nawalan na ako ng gana sa buhay. Araw-araw ang dasal ko, sana mawala na lang ako. Para akong invisible for a year and a half. Naubos ang savings ko at binenta ko ang bahay na supposedly surprise gift ko sa parents ko. In less than a year, yung ex ko may bago na. Nag-propose sa kanya noong 6th month sa rin nila. Paano naman ako makakapag-move on nito? Pero this year lang, Bettina, okay na ako. God showed Himself and remained faithful kahit iwanan man ako ng lahat. I've got a job now. Hindi pa nakakabayad ng utang pero alam kong malapit na. Sana nga tuloy-tuloy na pumabor yung kapalaran sa akin dahil hindi ko na kaya ang panibagong pagsubok na darating. Naniniwala naman ako, MOR, na all things work together for good. Na ang lahat ng magandang binibigay ko sa mundo ay babalik din sa akin eventually. Maraming thank you po sa inyo at sa iyo, Bettina. Ang inyong kamorkada, Joey. Used to turn the TV on, and I thought about him while the movie played. Till it ended. Turn it off and wrote a song, and I got a bit emotional. The thought of him just breaks me, 'cause it ended. Cried to sleep, hoping he'll come home soon. Woke up and checked, he wasn't by the door to save me. The ending of a movie where he comes to embrace me, begging to take me back, but his sins changed me. How he didn't come at all, and I thought about it all. Instead I saved me, so I saved me. So it is possible to wake up one day and figure out I'm okay. Though it ended, began to see the beauty of my home alone. Yes, I'm a bit of a mess too, but I've locked the door. Stop pushing me, what? Save me. The ending of a movie where it comes to embrace me, begging to take me back, but his sins changed me. How he didn't come at all, and I thought about it all. Instead I saved me, so
yan ang storya ni Joey Kapamilyang Kamarkada. Ito talaga yung nagpapatunay na kapag wala na natira sa'yo, wala ka na rin kaibigan. Yung inuubos mo ng buong 100% mo para sa kanila, pero para sa'yo, walang natira. Ang unfair ng world. Minsan talaga ang unfair ng mundo. Kasi nasasayang yung panahon, resources mo para sa ibang tao, wala naman palang balik sa'yo. Anong nangyari? Bakit ganon? Diba? Sobra ka nag-invest sa ibang tao, pero walang ROI. Ganon siguro talaga pag nakikita at nasasanay ang tao na malakas ka at meron ka lagi. Wala nang magtatanong sa'yo kung kamusta ka na, kung kinakaya mo pa ba. Alam mo yung pakiramdam na parang wala na tayong karapatan na mapagod. Wala na tayong karapatan na humingi ng tulong sa iba. Kasi giver ka eh. Sanay yung tao sa paligid mo na ikaw yung tagabigay ng solusyon, ikaw yung takbuhan, tagapakinig, 'di ba? Kaya nga, I don't know pero minsan, hindi rin natin masisi yung ibang tao kasi akala nila hindi mo na kailangan pa ng tulong. 'Di ba? Nahihiya na lang din na kamustahin ka kasi ang galing-galing mong kargahin lahat ng problema. Kaya yung iba parang nag-aalilangan. Meron ba tong problema tong taong to? Kailangan niya pa ba ako sa buhay niya? Ano ba bang pwede kong maitulong sa kanya? Mukha namang kaya niya ang lahat. Hindi makikita sa itsura mo sa aura mo na kailangan mo rin ng tulong. Pero sana naman maging sensitive naman yung mga nakapalibot sa'yo, yung mga kaibigan natin dyan. Kung talagang kaibigan ng turing sa'yo. Lalong-lalo na nung mga kumakatok ka, nung oras na nag-chat ka na sa GC, humihingi ka na ng tulong, nagbebenta ka na ng kung ano-ano. Yung nafe-feel ni Joey ngayon, alam ko nafe-feel din ng marami sa mga kapamilyang kamarkada natin. Alam mo, nangyari na rin sa akin yan before. Kasi pa strong akong tao Yun yung mga punto parang I realize talaga na wala talagang ibang tao nakakakilala sa akin. Hindi sarili ko lang. Kasi hindi nila natutunugan kung may problema, may mali ba sa buhay ko ngayon. Parang hindi nila nararamdaman. May nangyayari, may wrong sa buhay ko ngayon. Nangihina ako kailangan ko ng pera ngayon. Hindi nyo nararamdaman. Ako nang nasanay kasi sila na joker ka. Nasanay kasi sila na masiyahin ka. Nasanay kasi sila na very strong and independent woman ang Bettina mong ganyan. Diba? Kasalanan ko rin kung bakit ganun. Nahihiya yung ibang tao na magtanong, kamusta, may problema ka ba? Kasi pinili ko din naman talaga na itago sa kanila yung mga pinagdadaanan ko. Naglagay ako ng malaking harang dyan. Walang ibang makakapasok pag may problema ako. Ayoko makita ng ibang taong malungkot or mahina ako. Hindi ko alam. Sinasabotahe ko na pala yung sarili ko. Kaya nung dumating yung maraming problema, bumigay ako. Ewan ko ba? Siguro din, nalilito nga ako kung tapos pa, ma-pride pa ako dati. Sabi ko pa talaga guys sa sarili ko, don't let anyone clean your mess. It's your duty to clean your own mess. Patulong ka kay Lord. Ganon yung mga drama ng kalitanya natin sa sarili dati, diba? Mga ibang tao, wag mo na silang pakalaman. Meron silang mga kalat na kailangan din nilang linisin. Ma-pride yung lola mo. Ako yun Si Joey naman. Alam naman natin sa kwento niya na humingi talaga siya ng tulong nung walang-wala siya. Kaso nga lang dinedma siya ng iba. Pero, totoo yun. Kung wala na talagang tao na ready mag-rescue sa'yo, tumayo ka on your own. Pick up yourself. Ikaw ang magiging superhero ng buhay mo. But I'm happy for you, Joey, dahil maganda na yung takbo ng buhay mo ngayon. Binigay sa'yo ni Lord kung ano yung dapat para sa'yo. Alam naman natin na yung iba't ibang tao, iba't iba din ang klase ng pamamaraan kung paano ayusin yung mga problema nila sa buhay. May iba na kayang-kaya lang mag-isa, ibubulong lang kay Lord sa universe kung ano yung kailangan nila.
gaya ni Joey, gaya na iba pa nating matatapang na mga kapamilya na wala na ng choice talaga, kundi kumapit na lang sa sarili at kay Lord kasi tinalikuran ng mundo. May iba naman na kailangan talaga ng ibang tao. Actually, karamihan, lahat actually, kailangan talaga ng ibang tao at suporta nila. Ang tangi ko lang masasabi sa'yo at sa lahat ng mga kapamilya natin ay just be kind na lang talaga. Oo, kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. May kanya-kanya tayong hugot, bubog at karga sa buhay. Please, maging mabuti tayo sa ibang tao. Yun lamang, dagang salamat kapamilyang Kamarkada. Luzon, Visayas and Mindanao. Makinig at manood na dito sa MOR Entertainment because we have more stories para sa'yo. Maayong adlaw, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Kumukulo talaga ang dugo ko sa girl best friend ng asawa ko. Kung makaasta, kala mo siya ang asawa. Kumusta Kamarkada? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Annie. A little backstory. Mag-BFF na si husband at si ate girl before kami maging magjowa. At hindi ko alam kung hanggang ngayon nakasal na kami kung mag-BFF pa rin ba ang turingan nila. Nung magjowa kami, iba na talaga ang role ni ate girl sa relasyon namin. Birthday ng jowa ko noon. Knowing na gabi pa ang date namin, sinurprise niya with food and balloons si jowa. Hapon, bago kami magkita ni jowa. Binigyan niya ng idea si jowa na flowers ang magandang ibigay sa akin sa Valentine's Day. Sure daw kasi si ate girl na magugustuhan ko yun. I don't know. If kilalang kilala talaga ako ng jowa ko, alam niyang one of the boys ako at ayokong makatanggap ng bulaklak. Hindi ko ma-appreciate yun. Hindi yun makapagbibigay ng kilig para sa akin. Sorry but it's just that di naman talaga mahalaga ang gift sa akin that time. Lalo at estudyante pa lang kami. Na-disappoint lang talaga ako sa fact na mas sinunod niya pa ang suggestion ni ate girl kesa alamin kung ano talaga ang gift na gusto kong makuha mula sa kanya. Parang hindi naman niya ako kilala. At eto na nga, after having that tamang hinala, binuksan ko ang Facebook ni jowa. Pinasa ko ang convo nila. Doon na nagsimula ang lahat. Sabi ni jowa, wala naman daw rason para magselos ako sa BFF niya. Parang kasalanan ko pa na pag-isipan sila ng masama, Bettina. Ang sabi kasi ni jowa sa akin ay, wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Wala namang kaming ginagawang masama. Siguro dahil na din sa paulit-ulit kong binobrought up yung issue kaya nasabi ito sa akin ni jowa. Aaminin ko, pinaprank ako sa chat yung BFF ni jowa dati. Malakas ang loob ko. Sorry siya. Matapang akong babae. So eto na nga. Ito na ang rason kung bakit sumulat ako dito. Kailangan ko kasing marinig yung komento ninyo. Valid po ba yung nararamdaman ko? Kasal na kami ni jowa at nagkaanak na po kami. Isang araw, may sinumbong sa akin yung kaibigan ko. Sinabihan daw sila ni ate girl at jowa ni ate girl na hindi raw masaya sa akin yung asawa ko and many more. In short, sinisiraan nila ako. Nung una ayaw pang sabihin sa akin ng mga kaibigan ko eh. Kasi kahit sila nasaktan para sa akin. Bakit kailangan ako siraan ng ganon nung magjowa? Matagal naman na yun. Kaso recently, nagawa pang umattend ng asawa ko sa kasal nung magjowang siniraan ako sa iba. Knowing na hindi ako komportable,
na may bad blood ako sa kanila. By the way, my sources are legit. Tanong ko lang. Tama bang nasasaktan ako ngayon? Kasi hindi nire-respeto ni husband ko na nasaktan ako na umattend siya nung kasal ng mga yun. Ganon din ba kayo kagrabe mag-keep ng friends? Sanay kasi ako sa culture na galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya ko. Ekis ka agad sa akin kung gagalawin mo ang pamilya ko. My husband is a good provider. Me, aaminin ko, immature ko dati. Pero ngayon, alam ko namang mabuti akong mama. Mabuti akong asawa. My friends validated my feelings. Kayo po ba? Sa tingin niyo tama itong nararamdaman ko? Open po ako sa lahat ng komento. Thank you at ang hiling ko lang ay makapag-move on na ako from this issue immediately. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang ang inyong kamarkada. Annie. Sa sobrang tagal, wala na akong maramdaman. Mahal pa ba kita? O nakasanayan lang? Ano bang pakiramdam ng totoong nagmamahal? Sadya bang lumilipas o nakasanayan lang? Mahal pa rin naman kita, pero merong nag-iba. Gusto kong may matama, gusto kong maging masaya, pero paano? Pero paano? Pero paano? Pero paano? Hindi na kayang mag-isa, sanay akong kasama ka, pero paano? Pero paano? Pero paano? Hindi ka na masaya, hindi sinasadya, hindi ka na masaya.
lang may madama. Gusto kong maging masaya, pero paano? Pero paano? Pero paano? Hindi na kayang mag-isa. Sanay akong kasama ka. Pero paano? Pero paano? Pero paano? Hindi ka na masaya. Hindi sinasadya. Hindi ka na masaya. Di ka na masaya. Hindi ka na masaya. Di sinasadya. Hindi na ako masaya. Pero paano? Gustong-gusto kong sabihin sa'yo, Ann, na lahat ng nararamdaman mo ngayon ay valid. May pinanghuhugutan, may pinanggagalingan. Hindi ka komportable sa ginagawa nila, pero tuloy pa rin siya. Dapat una pa lang nung mag-boyfriend and girlfriend pa lang kayo ng asawa mo, nung sinabi mo sa kanya na hindi ka komportable doon sa babae, dumistansya na, di ba? It's all about respecting boundaries talaga yan. Lahat naman tayo, nagkaroon tayo ng kaibigang lalaki. Nagkaroon ng moment nung wala pa silang mga partner, wala ka pang partner, na sobrang sweet nyo talaga sa isa't isa. Nagsasabihan, nagpapalitan kayo ng I miss you, I love you, bilang magkaibigan. Pero oras na pumasok na yan sa isang relasyon, alamin mo rin kung paano dumistansya. Alamin mo rin kung paano lumugar. Isipin mo na lang, baka yung simpleng I miss you mo, yung simpleng pangungumusta mo, pagmulan pa ng away ng magkarelasyon. So, kailangan distansya. Alamin mo kung hanggang saan ka lang. Limitahan mo na, 'di ba? Yung pagdikit-dikit mo doon sa tao. Depende kung gaano ka komportable yung partner niya sa'yo. Makiramdam, makikutob ka, matuto tayong rumispeto. Pero alam mo, doon sa first part ng storya mo, total, umamin ka naman din talaga na dati ay immature ka. Yun din talagang naramdaman ko, grabe yung pagiging silosa mo. 'Di ba? Kasi isipin mo, bago ka pa dumating sa buhay ng asawa mo o boyfriend mo dati, magkaibigan na yan sila ng BFF niya. Tapos ganun ka na lang kung magselos. Ang hirap kayo mag-adjust, diba? Ang hirap kayo putulin kung ano yung nakasanayan ninyo. So sana binigyan mo ng time na makapag-adjust ng konti. But nung nangalahati na ako sa kwento mo, una sabi na, okay. Para kasi ang dating sa'yo ay nananadya, di ba? Nananadya yung BFF. Kaya talagang bongga yung pagkulo ng dugo mo sa kanya. Malaking parte talaga dapat ng ginampanan ng partner mo doon. Siya dapat ang pumagitna sa inyong dalawa. Nagsasalpukan na kayo. Nasaan siya? Dapat ginawan ng paraan ng partner mo para mawala yung lamat at hiduaan ninyong dalawa ng BFF niya. Total, pareho naman kayong importante sa buhay niya. Dapat yung sinasabi niyang walang dapat ikaselos ay nakikita mo sa gawa niya, sa kilos niya. Siya dapat yung nagtatanggol sa'yo mula sa kung sino man, kahit sino pa man yan. Sa totoo lang, ayaw naman talaga nating magtanggal at magbawas ng mga importanteng tao sa buhay natin. Pero kasi, babalik tayo dun sa kung sino na bang prioridad mo ngayon? Kung sino na bang mas mahalaga sa'yo ngayon? Ngayon, kung hindi mo talaga kayang bitawan yung BFF mo dahil malaking parte ng buhay mo, kasama mo siya, ilapit mo siya sa asawa mo, ilapit mo siya sa karelasyon mo, ipakilala mo siya ng tama kung paano mo nakilala yung BFF mo. Baka isang araw matanggap niya, baka isang araw mahalin niya. Diba? Ganun lang yung itawid mo siya dun sa taong mahal mo. Para makita niya kung anong nakita mo kaya naging close kayong dalawa. Malay mo, soon mas maging mag-BFF pa pala sila. Well, everything is about setting boundaries and respect lang din talaga. Maraming salamat, letter sender, sa pagpapadala ng iyong storya. Sa lahat po ng ating mga kamarkadang gusto rin magkwento dito sa atin, masarap pakapagkwentuhan sa mga taong hindi mo kakilala. No judgment. Go lang. Pasa nyo lang yan sa amin. We listen and we don't judge dito sa MOR Entertainment, Kapamilya Kamarkada. Huwag niyo kakalimutan, i-share, i-like itong video na ito sa inyong mga kamarkada online. Abangan ang susunod pa nating episode dito sa More Stories because we have more stories para sa iyo. Ako po si DJ Bettina, hanggang sa muli. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo.
ba matuturuan ng asawa ko na mahalin ako ng tama? Hello, kamorkada. Call me Clarice. 3 years na kaming magkarelasyon ni Ayan bago kami ikasal. LDR po kami. Mula ako sa northern part ng Luzon at siya naman ay taga Mindanao. 3 beses pa lamang po kami nakikita sa personal. Ang panghuli ay nung aming Muslim wedding. Islam po ang relihiyon ni Ayan. Last month lang nang kinasal kami at ngayon ay LDR ulit kami. Kagabi nagkaroon kami ng away. Madalas na ako nagpaparinig sa kanya na gusto ko na lambingin niya ako. Tawagan niya ako kasi kailangan ko ng makakausap. Ganito ako kasi may period ako. Alam mo na, buhos ang emosyon ng mga babae pag ganito. And we all know na tayong mga babae, gustong-gusto natin na magpa-baby, especially pag gano'n na masama ang pakiramdam natin. In short, I gave him a heads up na kailangan naming magkaroon ng time together. Sinabihan ko siya na tawagan niya ako sa phone. But for some reason, hindi ako nakaka-receive ng call mula sa kanya. Kaya ang ginawa ko, ako ang tumawag. Feeling ko kasi nagkaroon ng network issues sa kanila. Nag-load ako. Pagkasagot niya, naririnig ko po yung keyboard niya. Yun pala. Naglalaro pala siya ng computer. Kaya yung galit ko ibang level. Automatic nag-level 1. Kasi akala ko, magbe-babe time kami. Sinabihan ko na siya. Pero hindi niya ginawa. Sinabihan niya ako na mag-antay, kaya nag-antay ako kahit na busit na ako. Nakiusap ako sa kanya na tumigil na siya sa paglalaro at ibigay na yung oras sa akin. Pero talagang hindi siya nagpapaawat. Tinuloy niya pa rin ang paglalaro. Medyo antok na ako kaya yung tono ng boses ko ay talagang nagsusungit na. Natulog akong may tampo sa kanya. Pero wala man lang akong narinig kahit ni isang sorry. Lagi na lang ganito. Nakakainis na. Nakakapagod pala yung humihingi ka pa ng bagay na dapat kusang binibigay sa'yo. Gaya ng oras. Kailangan ko pa siyang diktahan kung ano ang dapat na gawin. Napaka-insensitive. Kahit alam niyang galit na ako ay wala man lang lambing o kahit na konting effort para suyuin ako. Noon pa lang alam ko na ganito ang ugali niya. Pero grabe naman yung sa loob ng 3 years, hindi man lang niya natutunan na tratuhin ako ng tama. Hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko. Hindi ko makuhang maisip kung bakit. Kaya niya akong tiisin. Hindi na ako nag-message sa kanya kasi hindi naman siya nagre-reply pati sa mga previous chats ko. Hindi ko na rin kinakaya at iyak ako ng iyak. Iniisip ko, paano niya ako natitiis ng ganito? Ako nga, hindi ko kayang baliwalain siya. Kahit alam kong siya naman may kasalanan. Ako pa rin ang gumagawa ng paraan para lang makausap at magkaayos kami. Kasi nga hindi ko siya matiis. What should I do? Ako ba ang may problema? Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking storya. Hanggang dito na lamang po ang inyong kamorkada, Clarice. To see the ocean's beauty and the moon that shines above, alone in the sand, looking at the stars, wishing someday I would find true love. Would it be nice to see the morning with the one you love the most? Would it be nice to say goodnight to the one you hold so close to you?
dove is the wind that blows my love. Hope it'll find its way to you wherever you are. I love to sit in fields of green, looking deeply through the sky, watching birds as they fly by, hoping someday fate will bring me true love. Would it be nice to hold someone so dear and near your heart? Would it be nice to hear those words, I love you, from the one that you love, that you love. The wind that blows the dove is the wind that blows my love. Hope it'll find its way to you wherever you are. I love to see myself one day in the arms of someone who will share his life with me selflessly. Someday you will find your way to me. Oh, is the wind that blows my love. Hope it'll find its way to you wherever you are. The wind that blows the dove is the wind that blows my love. Hope it'll find its way to you wherever you are. Wherever you are. Bago natin simulan ang ating kwentuhan dito sa More Stories, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito and i-share na rin sa inyong mga kamarkada online. Ay nako Day, talagang sobrang nakaka-drain ng energy kapag ganito ang klase ng jowa na meron ka. Yung lahat na lang ng bagay, kilos, kung paano ka tratuhin ay kailangan mo pang sabihin sa kanya, hindi nagkukusa. Bakit ganun? Hindi ba siya marunong magbakal? Talaga mapapatanong ka. Ba't umabot ka ng 3 years kung ganyan yung trato niya sa'yo? Bakit pinaabot mo ng ganyang katagal at nagpatali ka pa? Diba nakakasama ng loob na yung boyfriend mo doesn't know how to be there for you.
Yung boyfriend mo, hindi alam ang responsibilidad niya sa relasyon at sa'yo. Yung inuuna niya pa yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa inyong dalawa. Pagko-computer niya, paglalaro niya, parang mas mahal niya pa yun kesa sa'yo, Day. Pero bakit nagpatali ka? Ba't pinaabot mo ng ganyan? Clearly, hindi talaga siya invested sa relationship ninyo. Kasi mas binibigyan niya pa ng oras yung ibang bagay kesa sa'yo. Wala man ng affection, walang love kang nararamdaman. Kaya nga, naghihirapan ka ngayon eh. Kaya nga, iyak ka ng iyak ngayon. Kaya nga, ang dami mong questions ngayon. Ang hirap pa naman ng ng setup ninyo kasi LDR kayo. Mas maraming oras ang kailangang bigay ninyo sa isa't isa dahil ang layo nga ng distansya ninyo sa isa't isa. Hindi nyo mahawakan yung isa't isa. Ano na lang ba ang tanging magkokonekta sa inyo? Hindi yung mag-usap kayo. Diba? Pamagitan ng pagtawag sa telepono, ganyan. Video call, yun na lang yung tanging kumukonekta sa inyo. Hindi niya pa mabigay. Ang tanong, bakit wala ni isa sa inyo ang may gustong samahan ng isa? I mean, ikaw, bakit umuwi ka pa sa lugar ninyo kung kasal ka naman na dito sa lalaki? Bakit yung asawa mo ay hindi ka kayang samahan dyan sa lugar ninyo? Parang nakakaano din, di ba? Parang nakakalito din yung setup ninyo. Dahil ba sa trabaho? Ano ba yung dahilan kung bakit magkahiwalay pa rin kayo ng lugar? Imagine mo ha, sa loob ng 3 years, 3 beses pa lang kayo nagkikita sa personal. Ang huli yung kinasal kayo. Paano nabuo yung relasyon ng ganun? I mean, ang layo na nga, hindi pa madalas yung komunikasyon, humihingi ka pa ng oras. Why, girl? Alam mo, ang nakikita ko dito ay resulta ito ng pagtotolerate mo ng behavior niya. Kung umpisa pa lang pinakita mo na sa kanya na, uy, hindi pwede yung trato mo sa akin. For sure, hindi ganito ang storya ninyo. Inalaw mo kasi na i-disrespect ka niya. Yan din yung isang bagay na kailangan mo i-check sa sarili mo. Huwag mong hahayaan yung ibang tao na ganito lang ang ibigay sa'yo. Bigyan mo na ng ultimatum. If he still refuses to contact you or apologize man lang sa'yo sa ginawa niyang kasalanan, consider cutting him off sa buhay mo. Para na rin sa kapayapaan ng puso at isipan mo. Pag-isipan mo na mabuti. Maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento dito sa More Stories. Kapamilyang kamarkada, kung may mga storya kang kagaya nito, huwag kang mahihiyang i-share yan dito sa atin. At abangan pa mga susunod na episodes because we have more stories para sa'yo. Ako po si DJ Bettina. Hanggang sa muli. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Dahil we have more stories para sa'yo. Nahuli ko ang boyfriend kong ini-stalk ang mga ex niya sa Facebook. Ano pong gagawin ko? Hello, kamarkada. Isang pinagpalang araw po sa iyo at sa inyong tagapanood. I'm Claire, 20 years old. Alam kong hindi masyadong mabigat ang problemang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero nagbabaka sakali pa rin po akong mabigyan nyo ng payo sa kung ano po ang dapat kong gawin. 1 year and 8 months na kaming magkarelasyon ni Paulo. Pero 4 years na kaming magkaibigan before becoming official. Kilala talaga namin ang isa't isa dahil sobra naming close sa isa't isa. As in, tambal tuko talaga kami. Always there for each other. Pareho kaming may mga karelasyon dati bago nagkaroon ng chance na maging kami. Pero hindi po namin ginawang rebound ang isa't isa. May mga sinubukan rin kaming i-date na ibang tao bago nagkatuluyan. Simula pa lamang ng relasyon namin ni Paulo, ay nilinaw ko na sa kanya na ayokong nagre-react siya o nagko-comment sa mga posts ng mga dati niyang ka-fling o nakarelasyon. At first hindi niya kaya pero unti-unti naman nawala rin at nakontrol niya ang sarili niya. Pero after ilang buwan, nakita kong nagre-react siya ulit sa ex niya. Yung mga nire-reactan niya pong post ng ex niya ay konektado sa pagiging single ng girl. Parang nagpapahiwatig. Parang nagpaparamdam, nagkaka-interes.
Siyempre, inopen ko to sa kanya and he was sorry about it again. Pero today, nakita kong in-stalk niya ulit yung ex. Nasa outing sila ngayon ng family and friends niya. Nilog-in ko po yung account niya at dun ko nga nakita na sinilip niya ang profile ng ex niya last night. Probably because nag-heart react si ex sa story niyang nasa beach siya. Ano po ang dapat kong maging reaksyon? Dapat bang hayaan ko na lang? Ipablock ko si ex? Maybe this is actually fine and okay lang ako. Sana po ay masagot ninyo ang mga katanungan ko. Lubos na gumagalang, Claire. Pasensya na kung di na talaga may babalik. Panahong tayo pa. Pasensya na kung tayo ay malabo na. Mga alaala'y aking dinarama. Pasensya na. Akala ko nung una tayo ng dalawa. Pinangarap lang kita, pero sadyang malabo na. Sinabi sa sarili na ayoko na, well bahala na. Hindi na mauulit pa. Ikaw at ako, tayo ay nagbago. Pasensya na kung di na talaga may babalik. Panahong tayo pa. Pasensya na kung tayo ay malabo na. Mga alaala'y aking dinarama. Ayoko nang madarama ang sakit na dating binaliwala. O nasan ka? Nasan ka? Pasensya na kung di na talaga may babalik. Panahong tayo pa. Pasensya na kung tayo ay malabo. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Bago natin ituloy ang usapan natin tungkol sa storyng ipinadala sa atin ni Claire, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, like na rin ang video na ito at i-share ito sa inyong mga kamarkada online. Uy, bestado! NBI ang lola mo. Talaga naman ang daming kinikulikot, ang daming inaalam, ang daming iniimbestigahan. Ganon kagaling yung mga babae, di ba? Pag naghahanap ng mga ebidensya, alam na alam ko anong gagawin. Tingnan mo, sobrang ko tuloy nasasaktan dahil sa mga nilalike niya, dahil sa nalalaman mo kung ano-ano man yung pinagagawa ng jowa mo. Sabi nga nila, what you don't know won't hurt you. Oh well, Claire, akala ko ba kilalang kilala nyo ng isa't isa? Tagal nyo maging mag-best friend eh. Kambal tuko nga kayo, sabi mo, di ba? You're always there for each other. Alam nyo kung ano yung saltik ng bawat isa. Ano nangyari? Anyway, sabi nila, ito daw yung magandang klase ng relasyon nagsisimula sa pagiging magkaibigan. Gabay nyo ang bawat isa, alam nyo na kung anong maayaw, alam nyo na kung anong mga gusto. Pero ito din talaga yung nakakatakot talaga. Yung sobrang pamilyar nyo na sa isa't isa. Minsan kasi, it leads to complacency in relationship. Nababawasan na yung excitement, wala nang mystery, wala nang thrill, saka ano pang pwedeng ma-discover natin sa partner natin.
Kasi sobra na kayong pamilyar sa isa't isa. Boring na. Para sa iba. Ngayon maganda pag-usapan nyo ito, Claire, ng jowa mo na si Paolo. May lahat naman talaga ng bagay na dadaan sa magandang usapan. Paliwanagan. Anong nangyayari? Bakit hindi mo pa rin sinusunod kung ano yung gusto ko? Diba? Una sa lahat, ayaw ko nagre-react ka sa mga posts or ini-stalk mo yung mga ex mo o mga dati mong ka-fling. Bakit ginagawa mo pa rin ngayon? Anong gusto mong mangyari? Ano ba talaga pinapahiwatig mo? Baka kasi nakakalimot yung Paolo. Nakakala niya tropa ka pa rin. Binabalik ka niya sa tropa zone. Nakalimutan niya sigurong jowa ka niya. Kasi hiniling mo na sa kanya. Patuloy niya pa rin ginagawa. Parang nasan yung respeto dun? Mahirap yung hindi pinapahalagan yung damdamin na. Mahirap yung hindi pinapakinggan na. Alam ko hindi ito magiging madali para sa inyong dalawa. Nasanay kasi kayo for the longest time na ang turingan nyo lang sa isa't isa ay tropa. Paliwanag mo ng mabuti para makapag-adjust kayong dalawa. Sa mga maliliit na bagay nagsisimula ang malaking problema kung hindi na-actionan agad. Kaya habang maliit pa ang problema, gawa na agad ng solusyon. Sa ginagawa kasi ng jowa mo ngayon, parang kitang-kitang nagkaka-interest pa rin siya sa mga ex niya. So dapat na talagang kausapin ng mabuti. Kahit nasabihin niya pang mahal na mahal ka niya, hindi sasapat yun. Iba pa rin yung mahalaga ka sa kanya. Pag mahalaga ka sa kanya, pahahalaga niya yung damdamin mo, na respetuhin niya kung ano yung gusto mo. Hindi talaga lalayag ang isang relasyon kung isa lang po ang nagsasagwan paabante. Abang yung isa, paatras, umaatras, bumabalik. Oras na para kausapin siya. Bilang kaibigan at bilang kaibigan. Good luck sa iyo, Claire. At yan lamang po para sa araw na ito. Sa lahat ng mga kapamilyang kamorkada natin gusto rin magbahagi ng kanyang storya dito sa ating bagong programa, kailangan niyo lang po kaming i-message. I-comment nyo na rin din po kung anong mga gusto nyong sabihin para kay Claire dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video sa ating mga kamorkada online. Abangan nyo pa ang mga susunod nating episodes kasi we have more stories para sa'yo. Ako po si DJ Bettina. Hanggang sa muli.